Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Meron bang tao na nasa tamang pag-iisip ang papasok sa lungga ng mga tigre? Siguradong hindi ikaw ang may lakas ng loob na gawin ito. Pero kung meron man tao na kaya itong gawin, yun ay ang lalaking ito. Siya si Al Tamplamalon. Ang walang sinasantong mga tigre, nakuha pa nga niyang pagalitan. Sige! Sige! Basta inyo lang ako magbehave, dili manghilabot. Ha? Nakikipag-usap pa siya sa mga tigre habang nagpipintura ng kulungan nito nang wala man lang suot ng proteksyon. Sige, buwan na si Thor, gawas na si Thor. Siya ang tinaguriang Tiger Whisperer ng Mindanao. Trabaho niya na alagaan ang 7 Siberian Tiger sa loob ng isang compound sa Malita, Davao Occidental. Nariyang nakipaghabulan, nakipagtulakan, at nakipagharutan pa siya sa mga naglalakihang tigre sa swimming pool. Ang mga tiger at si Al ay tila naiintindihan ang isa't isa. Sit down. Very good. Parang nakaintindi na sila sa Bisaya, sir. Paminsan yung kalmot nila para sa damit. Yung makita mo, nabotas yung mga damit ko. Tanawa pa ko niyo. Masa nila, gulaan na tanawa. Pero dahil likas na mapaglaro ang mga tigre, may mga panahon na nasasaktan daw siya ng mga ito. Tinuruan din niya ito ng tricks. Aper. Aper. Minsan na rin daw siyang dinamba ng isa sa kanyang mga alaga. Gayunpaman, tuloy lang si Al sa pag-aalaga ng kanyang mga tigre dahil para sa kanya, parang mga anak na ang tingin niya rito. Dito sa Pilipinas, maraming tao ang aliw na makakita ng tigre. Noong 2016, kinagiliwan ng mga netizens ang 2 batang tigre na naging atraksyon sa Manila Zoo. Parehong 2 buwang gulang pa lang ang tigre kaya sobrang cute nito hawakan. Pinangalanan pa nga niya itong Duterte at Lenny. Kahit maraming Pilipino ang natutuwa sa ganda ng mga tigre, dapat tayong mag-ingat sa mga hayop na ito. Maaaring hindi mo nauunawaan na ito ang pinakadelikadong hayop ng Asia. Alam mo ba na ang mga tigre ay apex predator? Kapag sinabing apex predator, walang ibang hayop ang may sapat na lakas para kumain sa kanila. Sa sobrang lakas ng mga tiger, kaya nitong pabagsakin ang hayop na doble ang laki sa kanila. Nakunan pa nga sa video ang matapang na tigre na sinubukang atakihin ang elepante. Maski ang dambuhalang rhinoceros ay kung minsan nabibiktima ng mga tiger. Hindi lang yan ang kabibiliban mo sa mga tiger. Sobrang lakas din ang kanilang braso. Ginagamit nila ang kanilang nakamamatay na kamao habang naikipag-away sa ibang tiger. Dahil sa lakas ng kanilang braso, nakakayanan nito ang tumalon sa taas na 50 talampakan. Halos kasing taas na yon ng isang palapag na bahay. Kung sa pabilisan ng takbo, tiyak na hindi magpapahuli ang mga tigre. May bilis kasi ito na 30 to 40 miles per hour. Kahit ang pinakamabilis na hayop sa gubat ay nahihirapan takasan ang humaharurot na tigre. Kapag nakahuli ng biktima ang tigre, ibinabaon nito ang kanilang matalas na kuko para itong kutsilyo na humihiwa sa makapal na balat ng kanilang pagkain. Tinatapos nila ang buhay ng kanilang biktima sa paraan ng pagkagat nito sa leeg. Sa ganitong paraan, hindi na makakahinga pa ang hayop. Ang kagat ng tigre ay may lakas na 1,000 pounds per square inch. Dito mo makikita na mas malakas pa ang kagat ng tigre kaysa sa kagat ng mga leon. Maliban pa dyan, mas mahaba din ang pangil ng tiger kaysa sa pangil ng leon. Hindi lang ngipin ito ang nakakatusok, pati ang dila ng mga tigre ay nababalot ng matutulis na tinik. Dahil dyan, pwede ka masugatan pag dinilaan ka ng halimaw na ito. Kapag wala ng buhay ang biktima, hinihila nila ito papunta sa lugar na walang manggagambala sa kanila. Dito mo makikita ang tunay na lakas ng tigre. Kayang-kaya kasi nito na hilain ang buong katawan ng kalabaw.
Maski ang 5 tao ay hindi ito kayang hilain, pero sisiw lang ito para sa mga tigre. Sa loob ng 1 linggo, ang mga tiger ay nangangailangang kumain ng 50 kilo ng karne para mabuhay. Kung minsan, kumakain din ito ng damo para makakuha ng karagdagang sustansya. Noong unang panahon, nagkalat sa Asia ang lahi ng mga tigers, kabilang na dyan ang Pilipinas. Makikita na lamang ang tiger sa piling bahagi ng Asia. Napag-alaman ng mga siyentipiko na mayroong 9 na subspecies ng tiger ang namuhay sa mundo. Sa kasamaang palad, 6 na lamang sa kanila ang natitirang buhay sa ngayon. Nariyan ang Siberian tiger, Indo-Chinese tiger, Malayan tiger, Bengal tiger at Sumatran tiger. Ang unang nawala sa mapa ay ang Bali tiger na naubos noong year 1937. Noong year 2003, formal na dineklarang extinct o tuluyan ng naubos ang Javan at Caspian tiger. Sa ngayon, kaunti na lamang ang teritoryo na pinamumugaran ng mga tigre. Ang tigre na panganib na ring maubos ay ang South Chinese tiger. Ayon sa datos na nakalap ng mga siyentipiko, ito ay extinct in the wild o yung tawag sa hayop na tuluyan ng naubos ang lahi. Pwede ka na lamang makakita ng South Chinese tiger sa loob ng zoo at sa kulungan ng mga taong nag-aalaga nito. Ang susunod na peligro na ring maubos ay ang Malayan tiger. Matatagpuan lamang ito sa Thailand at Malaysia. Meron na lamang 150 Malayan tiger ang namumuhay sa gubat. Ito naman ang Indo-Chinese tiger na matatagpuan sa Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand at Vietnam. Sila ay critically endangered dahil 200 na lamang ang kumpirmadong natitirang populasyon. Sa ngayon, ang pinakamaliit na subspecies na patuloy pa ring namumuhay ay ang Sumatran tiger. May timbang lamang ito na 90 to 130 kilograms. Makikita lamang ito sa bansang Indonesia sa isla ng Sumatra. Meron na lamang 600 Sumatran tiger ang namumuhay rito. Kaya naman nagtutulong-tulong ang taong bayan at Indonesian government na pangalagaan ang natitirang populasyon ng mailap na Sumatran tiger. Ang susunod ay ang madalas na makitang Bengal tiger. Ang lahi ng Bengal tiger ang may pinakamaraming natitirang populasyon sa lahat ng mga tigers. Ayon sa pag-aaral ng mga tiger experts, may 4,000 Bengal tiger ang malayang namumuhay sa mga bansa gaya ng India, Nepal at Bhutan. Tumitimbang ito mula 150 hanggang 250 kilos. Dito naman sa bahagi ng Russia, China at North Korea, makikita ang Siberian tiger. Ito ang pinakamalaking subspecies ng tiger sa buong mundo. Ang katawan nito mula ulo hanggang buntot ay pwedeng humaba ng 13 talampakan. Kaya nitong tumimbang mula 170 hanggang 400 kilos. Halos 3 beses ito na mas mabigat pa kaysa sa Sumatran tiger. 2 beses din itong mas malaki pa kaysa sa African lion. Pero bakit nga ba lumaki ng husto ang Siberian tiger? Ayon sa mga siyentipiko, mas malaki ang katawan ng Siberian tiger dahil naninirahan ito sa nagyayelong lugar. Kung pag-aaralan mo ang Bergmann's Rule, lahat ng hayop na namumuhay sa malamig na lugar gaya ng tigre, oso at kuneho ay mas malaki ang katawan kumpara sa kalahi nito na nakatira sa mainit na lugar. Yan ay dahil sa mas malaki ang katawan, mas madali nilang napapanatiling mainit ang buong katawan. Dahil sa laki ng Siberian tiger, pinaniniwala ang mas malakas pa ito kaysa sa mga African lion. Kung ang inaakala mo na magkamag-anak ang leon at tigre, pues diyan ka nagkakamali. Ang malapit na kamag-anak ng mga tigre ay ang snow leopard, samantala ang mga leon ay mas malapit na kamag-anak ng mga leopard. Kung katulad mo ako na mahilig sa tiger, marahil ay pareho tayo na nagagandahan sa kulay ng kanilang balahibo. Sila lamang kasi ang pusa na merong orange na kulay at may stripes na kulay itim. Kahit kalbuhin mo ang katawan ng tiger,
Makikita mo na maski ang kanilang balat ay may marka ng itim na stripes. Alam mo ba na walang dalawang tiger ang may parehong pattern ng stripes? Tama ka sa narinig mo. Ang bawat isang tiger ay may kanya-kanyang disenyo ng itim na pattern. Kaya naman ang stripes nito ay nagmimistulang fingerprint o pagkakakilanlan ng bawat tiger. Ginagamit ng tiger ang kanilang kulay upang makapag-camouflage o makapagtago sa makapal na damuhan. Ang mga tiger kasi ay ambush predator. Ibig sabihin, estilo nito ang dahan-dahang lumapit sa target bago ito umatake. Kung tutuusin, ang mga tiger ay nocturnal animals. Mas gusto nito ang umatake ng biktima tuwing madilim ang paligid. Ang mata ng mga tiger ay may night vision, kaya maliwanag ang kanilang paningin kahit gabi na. Kahit sumampa ito sa tubig, halatang walang takot ang mga tigre. Maraming hindi nakakaalam na ang mga tigers ay semi-aquatic, kaya sanay na sanay itong lumangoy kahit malalim ang tubig. Ang kanilang paa ay webbed o yung tawag sa mga daliri na mayroong balat sa pagitan. Ito ang tumutulong sa tigre upang umabante habang lumalangoy. Ang mga tigre ay territorial animals. Territorial ang tawag sa hayop na ayaw na may pumapasok sa kanyang pinamumunuang lupa. Ang bawat tiger kasi ay nangangailangan ng malawak na teritoryo. Ang mga lalaking tiger ay may sakop na 20 square kilometers, habang ang mga babae naman ay may sakop na 5 square kilometers. Ang iniisip ng tiger, kung anumang hayop ang papasok sa kanyang teritoryo, yun ang kanyang kakainin. Pinoprotektahan nila ang kanilang teritoryo sa paraan ng pag-ihi, pagkuskus ng katawan sa puno at paglagay ng pupu. Ang amoy kasi ng kanilang ihi, pupu at katawan ay ang nagsisilbing palatandaan na may nagmamay-ari na ng isang pwesto. Kung minsan, umaabot sa matinding sagupaan ang agawan ng teritoryo. Kung sino ang mas malakas, siya ang mag-aangke ng isang pwesto. Hindi nakapagsasalita ang mga tiger, ngunit meron silang paraan upang makipag-ugnayan sa iba. Gamit ang simpleng kumpas ng katawan at konting ungol, nasasabi na agad nila kung sila ay galit o masaya. Ginagalaw nila ang kanilang tenga pag may problema. Umiindayog ang kanilang buntot sa tuwing masaya, at kahit mukha silang nag-aaway, ito ay laro lamang sa kanila. Mahalaga ang komunikasyon sa mga babae at lalaki dahil kailangan nilang bumuo ng relasyon. Matyagang sinusuyo ng mga lalaki ang babae upang pumayag na may paglabing-labing. Kahit mukha man silang nag-aaway, sadyang ganito manligaw ang lalaki sa babae. Kailangan ng mga lalaki ang mahabang pasensya dahil hindi madaling ligawan ng mga babaeng tiger. Mabilis lang ang kanilang sesyon dahil inaabot lang ng 20 segundo ang lalaki para makascore. Kapag tapos na ang paglalabing-labing, kusang umaalis ang mga lalaki at ang babae, inaasahan na siya ay buntis. Inaabot ng 3 buwan ang pagbubuntis ng mga tigre. Kapag nanganak na ang tigre, makikita mo kung gaano ka-cute ang kanilang anak. Wala pang nakikita ang mga cub o baby tigers at may timbang lamang ito na 1 kilo. Trabaho ng mga mommy tiger na alagaan ang kanilang anak dahil wala silang maaasahan tulong galing sa mga lalaking tiger. Pwedeng manganak ng 7 piraso ang mga tiger, ngunit madalas ay 2 lamang ang kanilang anak. Kapag 2 buwang gulang na ang mga tiger, pwede na itong lumabas at sumamang mamasyal kasama ng kanilang nanay. Mahilig maglaro ang mga batang tigre dahil ito ang kanilang paghahanda para sa kanilang pagtanda. Tumitibay din ang kanilang relasyon sa pamilya kapag palagi silang naglalaro. Kapag 6 to 8 months na ang batang tigre, tumutulong na ito sa kanilang nanay upang humanap ng pagkain. Itinuturo ng mga mommy tiger sa kanilang anak ang mga tamang diskarte para makahuli ng target. Sa pagtungtong na edad na 2 taon, handa na ang mga batang tigre na humiwalay sa kanilang nanay.
Pagkatapos ng matagumpay na pagpapalaki ng mommy tiger sa kanyang mga anak, magsisimula ulit itong gumawa ng panibagong baby. Ang patuloy na pagpaparami ng tiger ay magandang indikasyon sa kinabukasan ng mga hayop na ito. Ang mga tiger kasi ay nanganganib ng maubos dahil sa kagagawa ng mga tao. Madalas na pinapas lang ang mga tiger para ibenta ang kanilang balat upang pagkakitaan. Maski ang buto, ngipin at kuko ng tiger ay naibibenta rin sa black market dahil pinaniniwalaan ng iba na ito raw ay nakagagamot sa malubhang sakit. May mga hunter din na walang awang pinapas ng mga tiger dahil sa takot na baka umatake ito ng tao. Sa tingin ko, umaatake lang mga tiger sa tuwing nanghihimasok tayong mga tao sa teritoryo nila. Kung hindi natin pakikialaman ang gubat na tirahan ng mga hayop, hindi magaganap ang engkwentro ng tiger at tao. Kaya naman mahalaga na magbigay ng kaalaman sa mga tao tungkol sa tiger na sila ay may karapatan ding mamuhay sa mundo. Parehong ginawa ng Diyos ang tao at tiger, kaya dapat ay matuto tayong mamuhay kasama ng mga tiger. Kaya sana, matutunan nating mga Pilipino na irespeto ang mga hayop kahit na sila ay mabangis na halimaw o kahit na sila pa ay mga cute na pusa. Dahil sayang naman kung tuluyan ng maubos ang lahi ng tiger. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kakalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Zaimon Jimenez. Hello rin kina Jairen Luke at Kayon James Laurente. What's up kay 30 Adriano. Shoutout kay Gino Chope. Maligayang unang kaarawan kay Rose Queen Palma. Belated happy birthday kay Kaiser De Gia. At kina Riley Alexander, Chared Lorelai at Ruan Alexandro. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!